Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube fucking channel. Yeah. Ayun, unang-una, maraming salamat ulit sa pagpunta dito, sa pagsilip at sa pakikitambay sa aking munting channel. Yun. Itong papanoorin nating laban ngayon, excited ako kasi hindi ko din to napanood nung live kasi day to pinalabas. Tapos di ko agad nagawa ng video kasi yun, medyo kakalabas lang din ito sa flip top. Yun, bago nyo panoorin to o bago nyo panoorin kung ano mang mga ginagawa ko ng reaction videos, check nyo muna sa mga kanya-kanyang channel o sa kung sino mang naglabas. Katulad nito, check nyo muna sa flip top para nang sa ganun mas tumaas yung views. Pero yun, shoutout sa mga nagpapa-shoutout. Sana may lagay ko kayo dito sa screen. Tapos yun, yung giveaway natin na dapat nung 6,666 pa na subscribers mangyayari. Yun, isasabihin ko yung mechanics mamaya sa dulo. Sana matandaan ko. Pero yun, huwag natin patagalin. Para sa episode 44 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni Poison 13 at ni Goryong Talas. Yeah! Let's go. Round 15, day 2, pangalawa laban ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng mga... Isipin nyo ganun kasolid yung ahon, laban ni Goryo tsaka ni Poison 13. Pangalawang laban pa lang ng gabi, di ba? Tangina. Represent collab. Silipin nyo mga bagong disenyo. Real Jokes Clothing. Yun, at flip. commercial ulit. Supporta natin Black Manila, Crown Manila, Ulap, Nocturnal Supremacy, lahat ng flip top collabs, flip top merch, lahat yan. Check nyo. Lahat ng mga hassle ng mga tropa nating humahassle, lumalaban ng kung paatas man o hindi paatas, supportahan nyo. Pero yun, bahala na kayo. Magigay para sa parting nating lap. Yeah. Ito, medyo may boses pa si Arik. Pawala na. Shoutouts flip top stuff. Shoutouts lahat ng MCs. At sa galan ko, Batan, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay Poison 13. Fuck that shit, ano ba man tayan? Dito ay patayan, matira matibay ang mga animal. Nahibang ka na ba? Gusto mo katulad mo lahat, hindi ikaw na lang mag-isa. Yun, supportahan natin yung music ng mga MCs. Yeah. At sa kaliwa ko naman, Bulacan at Cainta, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay Goryong Talas. Mga barangko, para sa inyo. Mga balat ko, para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat, para sa inyo. Yun, supportahan nyo din music ni Goryo. Yung marami din nalabas yung uprising. Check nyo din yung Spotify ko. May dalawang kanta dyan. Marami pang parating. I-record na lang. Pero yun, game na. Shoutout sa mga ibang kasama natin dyan. Nanalo ng Coitos, si Poison 13. Pinili niya si Goryong Talas mauna. Tignan ang minuto dapat. Pakinggan natin. Round 15, day 2. Goryong Talas. Game! Nagkatotoo na rin yung sinabi ni Pistol. Panahon na mismo yung nagluto para mahain. Laban ang Talas pati ng Lason. Malalaman nyo ng sino nakamamatay sa amin. Sak busog sa punto mga andito. Namnamin nyo maigit sikmurain. O daan-daan nyo lang i-digest. Cause this shit is about to happen. Di kita gusto, Marco. Nagurado ka sa amin ni J Black habang may pusta ka. Niyabang mo pa sa video, tang ina mo. Di mo na nga dapat ginawa, pinagmalaki pa. Pas liliit ka sa pandadarag ko. Sentensyador ng sabungan, natarian. Patay sa talas tong tangang to. Binawian ang buhay yung naghanap buhay. Todas ka sa manok na pinagkakitaan mo, ano? May laban nga na naman. Talas, parang sentensyador na parang tinamaan nung tari nung manok na sinasabong niya, di ba? Parang ganun.
Di ka na nagsawa? Halatang pagiging famous yung addiction? Ganyan ba talaga pag exposed sa child neglect boy? Always craving for attention? Bilad na bilad ka na sa battle, soy. Nagsasunbaiting ka pa sa validation? Papasabugin ko yung Bataan Power Plant boys. Tapos mababat kita sa radiation. Dinurog siya ni 144. Papasabugin ko yung Bataan Nuclear Power Plant. Tapos ibababad siya sa radiation. Nagmaskara pa. Mukha namang balot na sinubo, tas naluwa. Pati swagger, badang labs mami ani. Pwe, puta nakakasuka. Kaso Markong bungo daw to laban kay Ghostly. Weh, ba't kayo nagpapatawa? Eh sumasagad sa buto lang bars neto eh. Sa akin tagos kaluluwa. Tumatagos sa ano? Tumatagos ay ano? Basta sa bato, tas 'di ba yung multo tumatagos. Lang bars neto eh. Sa akin tagos kaluluwa. Kasi ano ba meron dito kay Poison? Lason, puro paawa, pa drama. Pang beauty queen yung tricks. Ang dami niya sermon sa mga laban niya. Di naman ma-handle yung tips. Sobrang daming battles, lakas street. Pero yung value bilang rapper, ang shit. Ang taas daw ng rango niya kasi nga 13 siya. Pero dinurog ng 6. Diba? Umaasta kang bagong batas pero binabibagan nila. Tapos feeling mo ikaw si Mark sa eksena. Baka nakakalimot ka ata, digmaan to Poison, walang batas-batas sa gera. Pricing tong kaharap mo, nilalaman namin ang buo mga batang sunod sa meta. Kami yung batas ng battle rap, malalakas lang yung tinitira namin dun sa mesa. Kaya Arik, ano to? Imbis abutan mo ko ng bonus ngayong Pasko, binigyan mo ko ng Moco Gym pang practice. Pwesta basta-basta tong kaos sa iskultor, makakatikim ng paetong wak artist. Ibabalik ko to sa pagkalubog. Makakatikim ng paet tong wak artist, 'di ba yung paet, yung panggamit ng sculptor. 'Di ba? Para umukit, gamit niya yung paet. Pagka-depress, lubog na lubog, nang di na mahanap parang One Piece, sabay hatak sa kanya pabalik sa realidad, parang nasama sa ibabaw yung Atlantis. O di nyo na-get, sobrang lalim Atlantis. Pero Gory at Poison ba to sa ahon? Hindi. Ibang dimension to. At sa mundong to, di ikaw yung may hawak ng patalim. Ikaw yung may breadwinner na may-ari ng water station. May nagmamanman sa'yo ng palihim. Eskanita sa ermita nag-aabang. Yung may huding nakaitim. Maligayang pagdating sa universe ko, Gregor. Si Elsa naman yung sasaksak sa'yo doon sa dilim. Siya si Elsa. Sa unang round pa lang, pinamalas ko na yung pagiging grabe ko dalakor. Reverse sa Drake, reverse R. Kelly. Di ko na kailangan mag-minor. Sobrang dami mong sablay at awis sa'yo. Reverse Drake, reverse R. Kelly. Di ko na kailangan mag-minor. Yun yung issue nila R. Kelly sa ni Drake sa mga A minor. Sa unang round pa lang, pinamalas ko na yung pagiging grabe ko dalakor. Reverse sa Drake, reverse R. Kelly. Di ko na kailangan mag-minor. Sobrang dami mong sablay at awis sa'yo. Dapat pangalan mo tenor. At yun ang pinagkaiba ng General Goryeo sa paawang si Gregor. Yun, round 1 ni Goryon Talas, yun. I mean, okay naman. Hindi ko lang maano kung ganun ba talaga yung delivery niya na parang nagmamadali to the point na parang hindi parang medyo nabubulol na siya. Parang ganun kasi, parang nasisira ba yung momentum, ganun, kung nakukuha niya yun. Pero yun, may mga ano naman, okay naman din sa mga linya, yung mga R. Kelly, reverse Drake, R. Kelly, di ko na kailangan mag-minor, parang di ko na kailangan magbagal, di ko na kailangan huminto, ganun. Tapos, yun yung uli, Gregor, ganun. Tapos, yung sasaksak kay Elsa, siya naman daw yung sasaksak kay Elsa, siya naman daw yung sasaksak kay Gregor, si Elsa naman daw. Siya ba si Elsa? Hindi naman siguro, no? Pero yun, tandaan ko lang ulit yung laban namin Slack 1 na parang kinall out ko si Poison doon na sabi ko magtulong na sila nung pumatay kay Lando. Yun, diba? Isang katangahan yun. Na siguro, hindi, ewan ko, bakit ko naisip yun? Siguro dahil na din sa parang papalapit na yung laban, tas kailangan mo na matapos siguro, ganun. Isang katangahan yun, kamalian, na dapat na napansin bago in-spit. Pero yun, salamat sa mga nakapansin nun. Pero
Yun, ayos naman yung round 1 ni Goryo. Pero sa tingin ko pag malakas yung round 1 ni Poison, kaya-kaya niyang basagin yun. Pero yun, G. Yo, pagkatapos ko kay Saint Ice, dun sa MBL ni M-Zite, sa Paddy's Point, nakipag-rematch kay Lanceta just to get hype. Pero guess what? Patalim na walang talas pa ang next fight. Porket sinabing bread and butter ko tong battle, bibigyan nyo ako ng bread knife. Ulo lang gusto kong kalaban, palaban, maladragon. Bread and butter ang topic, ba't palaman? Yan sa sabon. Hoy baklita, wala akong balak palagan ka at bigyan ka ng partida. Si Sayad ang hinihingi ko, binigay nyo si Carlita. Hindi, si Goyo yan. Maraming kikas daw ang kayang patayin sa kilig. One call away na taga-comfort, magaling makinig. Dahil mabola sa babae at matabelang bibig. Yan, ganyan si Goyo pare bago magbaril sa liig. Di yan tirang pasaring, madali lang paslangin. Di ba, parang inano nga din ni Goryo yung nasa si Goyo, yung si Gregorio del Pilar, di ba? Baril sa liig, di yan tirang pasaring. Ganyan si Goyo pare bago magbaril sa liig. Di yan tirang pasaring, madali lang paslangin. Sige tira lang ng tira, matitirad pas ka rin. Chick boy daw, sanay mang ghost. Tira lang ng tira, matitirad pas ka din. Tirad pas ka rin. Chick boy daw, sanay mang ghost. Kaya nga ghostly alter ego. Pero yung kasamang chicks parang walang bigoting Master Pito. Sana all katulad mo. Sa mga bebot may importance. Wala akong paki kung pogi ka, bawin-bawi to sa performance. Kasi yung mga gantong itsura, bukod sa maliit ang tite, mukhang walang napapaligayang puday. Pero yung ganto, ay putang ina, sama mo pa yung tita mong kakauwi lang galing Dubai. Kaya wag kayo kay Goryo, dito kayo kay Gregor. Pwedeng soft, pwedeng hard, pwede kahit sagad. Si Elsa nga, isang beses ko lang binaon langit agad. Nasa Gregor, ano pa rin dun sa sa parang kahit alam naman ng tao na may ganda si Poison na yung Gregor nga tungkol dun kay Elsa, parang mas lalong lumapit dun sa pangunawa ng mga tao. Parang mas mabilis nilang nakuha yung punchline ni Poison kasi si Goryo na din mismo yung nagpaalala sa kanila na may kanta nga si Poison na tungkol kay Elsa. Parang ganun. Kaya mas mabilis din siguro nila nakuha. Talas at nasabi agad. Nasa Gregor yung talas at nasabi ko na yon. Yung Gregor tsaka yung talas maaaring tinaon. Pero yung talas dun, yung Gregor tsaka yung Goryo maaaring tinaon. Pero yung talas dun sa Elsa, basta lamang ginanon, yung nagawa mong ipangalan, nagawa kong ibaon. Gusto mong maging espada, tapos konyo ang galawan, walang kwenta ang sanpakto kapag Goryo ang pangalan. Tang inaulol ka par, puro ka lang bulok na bar, mas may talem pa yung katana kahit nabulol sa ar. Ang kumapit sa iyong talas ay haram na paraan, ngunit hindi ako mababaw mag-isip, alam niya yan. Kumapit din sa patalim, doon nga lang sa hawakan, ang masugatan sa iyong talas ay isang katangahan. Yun, round 1. Yun, okay yung round 1 ni Poison. Kumbaga, kahit meron ding siyang para mga pagkakataon na medyo nabubulol sa nawawala, pero mas consistent yung nung delivery niya, yung daloy. Tapos yun, umpisa pa lang parang yun yung tira ng tira, matitirad pas ka din. Tapos yung kung paano niya sinet up yung bread and butter niya, yung battle rap, tas binigay sa kanya bread knife kasi parang wala nga daw talas, siguro yung talas ganun. Tas biglang kumonekta pa rin dun sa palaman, sa sabon, di ba, parang ganun. Kumbaga kahit gamit na yung angulo na yun, kung paano niya lang kinonekta dun sa bread and butter,
Ganon, tas sa bread knife, ganyan. Ang ganda lang painggan. Tapos, yun, para sa akin, mas ayos lang yung, mas ayos yung round 1 ni Poison kumpara sa round 1 ni Goryo yung Talas. Yun. Round 1 kay Poison. Pakinggan natin round 2 ni Goryo. Wala raw bigoteng maserpito yung chicks ko. Bangat mo pang masa. Ikaw naman, chicks mo, may buhok. Nadodong say pa. Pangit bars. Shoutouts kay Dodong Saipa. Yun, kung di nyo pa alam, naglaban kami ni Dodong sa Insane Barrels. Check nyo yun. Type nyo lang Insane Battles sa YouTube. Naglaban kami ni Dodong doon. Tsaka balita ko nung ahon, day 3 daw. Isa sa may pinakamagandang performance si Dodong. Kaya excited akong mapanood yun. Kaya yun, abangan din natin yun. Shoutouts kay Dodong Saipa, shoutouts din sa Insane Barrel, sa FRBL, sa Moto, sa lahat ng mga fucking leagues, yeah. Bitch. Pero balita ko, masaya ka na. Hindi ka na-depress. Cool. Isa na naman ka panalig na nakaligtas sa malungkot na damdamin. Pero total, di ka na nagmumukmuk, sabi ni Tito Boy, kaibigan. Pag-usapan natin. Kung paano tinraidor ng kalibugan tong si Gregor at sinasak na mga manyak ng gawain. Kung paano nalason tong si Poison nung kagatin niya yung sarili niyang pain. Game? Yeah! Lip cram, slack one, ikaw. Mga magtotropang nahuli ng mababae ng mga asawa. Huwag mo tatanggi, par. Yung naunang dalawa, tinitira, sexy bata, yung tinira mo. Mamasang nambar. Si Sher na lang mismo nagsabi, 3GS dati, lahat ng mga rapper dumadali pag nasa ibang lugar. So tell me who your friends are, Mr. Lacson, and I'll be glad to tell you who you are. Kasi, ang boboba nyo, di ba kayo na-briefing? Na may 12 dapat, may 12 utos sa dapat sundan? Yung pa-11, wag kang puhuli. Yung pa-12, wag kang aamin. Kahit kailan. Tangin ng mga 3GS, itong papangit na nga, di pa marunong. Ba't maging supremacy yan? Buti na lang uprising ako, taas kamao, yeah! Si Saito lang inahuli sa amin dyan. Banghuli yung Pero boss hindi ka talaga, pare. Lakas mo pa magsabi kay Slack One na hindi basehan ng pagkalalaki, pambababae. Wagas ka ng dumiskarte. Tanong ko lang ha, kung di ka rapper, papayag kaya sila magpadali? Okay naman kayo kabanding, puro manyak lang. Si M-Sec lang ata matino sa inyo. Total, watak-watak na kayo, tayo ka na bagong grupo. Incognito. Di ko sinasabing di ako nag-chicks. Magaling lang ako mag-magic, Houdini to. Galawang Shinobi, pinakamabilis tong Hokage. Minato. Kung anong tinapon mo, babalik sa inyo. Pinakamabilis tong Hokage, Minato. Diba? Tsaka yung isang term din sa Hokage, yung mga manyakis, diba? Dati mga Armbreezy days, mga Hokage. Tong Hokage, Minato. Kung anong tinapon mo, babalik sa inyo. Applicable sa inyo, di nga lang ako. Exemption to the rule, karma is a bitch. Oo, kaya kinakantot ko. Karma is a bitch. Yung karma mismo yung kinakantot ko. Ngayon, sino niniwala na depressed to? Guilty ka lang na ginagawang safety net yung anxiety. Nasa ng diagnosis, nasa ng findings, nasa ng result ng therapy. Defense mechanism mo lang yan kasi nahuli ka. Ni wala kang proof medically. Binubulong mo lang yan lahat sa isip gamit utak. Parang telepathy. Sige na, masaya ka na. Pero ang tanong, yung misis mo, masaya ba? Sa dinanas sa sayong masalimuot? Di mo mapansin, kada event o battle mo, andyan siya. May trauma siya na laging hugot. Kung kailan ka uli mambababae, iniisip niya yan lagi bago matulog. Araw-araw kang masaya pero gabi-gabi kang binabangungot. Kinagat mo ang bawal na prutas, tuluyan kang naging ahas. Yung dumi mo dinawadaraan sa hugas. Poison, wala kang lunas. Naka-pricing represent, nasa Goryo yung Talas. Kaya pa, yung katraidor, nasa 13 yung Judas.
Ang lalaki ay lalaki, natural lang sa ibang bebot, maakit ka pa rin. Pero dapat ka maging responsable. Kung titira ka pa ilalim, trabaho mo, huwag makasakit dahil habang buhay kanyang sisingilin. Huwag mo gawin sandalan yung mental health, harapin mong pagiging salarin. Yeah, solid na ano yun. Solid na ender. Huwag mong gamiting sandatang mental health. Harapin mo ang pagiging salarin, di ba? Parang gano'n. Tsaka natripan ko din yung parang depressed pero walang diagnosis, gano'n, walang findings ng therapy, ganyan. Kasi hindi kay poison pero parang ngayon sa panahon ngayon, parang andali na lang bitawan ng mga tao yung salitang depressed ako, yung salitang anxiety, mga ganon, na hindi nila alam na mas malalim siyang may mas malalim siyang kahulugan pagdating sa mental health. Pero dahil uso yung termino na yon, na pag konting makaramdam ng lungkot, parang babato na agad nila yung salita, depressed ako, parang gano'n. Without knowing na mas merong mga tao talagang seryosong may ganung nararanasan na hindi nila alam yung mga tumatakbo sa utak ng mga tao na yun. Pero yun, bukod naman dun sa round 2 ni Goryo, okay naman, mas maayos yung round 2 niya kumpara sa round 1 niya. Yun yung napili nga niya na punto tungkol na sa depression. Tapos yun sa pambababae na angle, parang may mga tumatama-tama din naman, katulad nung Minato, yung pinakamabilis na Hokage, ganon. Tapos yun, nagustuhan ko yung ender niya. Solid yun. Pero pakinggan natin yung round 3 naman, ay round 2 naman ni Poison. Kapag tayo daw naglaban, uulan ng shuriken. Well, ano pa bang inaasahan? At least hindi katulad nyo panay issue ginagatasan. Anong masama sa anime? Baduy? Porket di ginagawa ng idol mo? Bakit? Kasalanan ba namin na ang lungkot ng childhood nyo? Di nyo alam yung Naruto? Yung One Piece? Yung Dragon Ball GT? Bukod sa pinapatulog kayo sa hapon, baka wala kayong TV. Tingnan nyo to. Pangarap niyang maging si Vincent. Kahit lagpas na siya ng 30, tuto pa rin ko hiling mo, pupunuin kita ng benda. Kung nais mo maging Hokage, edi sige, gusto niya yan. Pues mamaya makikita nyo tong Hokage, ulo na lang. Pwede ka rin maging pirata. Yung may devil. Sakto din dun sa, ayun, yung kay Vincent, diba, puro benda. Tapos yung Hokage, parang meron kung tama ako tinutukoy niya, parang yung meron ding Mount Rushmore dun sa Naruto, parang ganun, na ulo na lang. Ang di lang pamilyar dito sa One Piece. Devil fruit na nilamon. Pag binato kita sa dagat, tingnan ko lang kung magkasilbi ka sa ahon. Hoy, hamak na mortal. Si Luffy ba yun? Ayun lang, kasi intro lang ako. Ang napanood ko lang nung sinubukan ako panoodin yung One Piece, parang umabot lang ako dun sa nakita ulit nila si Sabo nung malalaki na sila. Yun, hanggang dun lang. Tas hindi ko na nasundan. Pero yung kay Luffy, yung parang yung may devil fruit na nilamon. Pag binato kita sa dagat, tingnan ko lang kung magkasilbi ka sa ahon. Hoy, hamak na mortal, bakit kay kakarot pa nagmaktol? Ngayong kita'y inuunggoy, wala sayong magtatanggol. Yung ulo mo tinatambol, binabanat-banatan tol. Kung ito'y GT, lalabas ang final form ng Saiyan 4. Astang OG, di ka old. Kung ito'y GT, di ba, yun, Gore yung talas. Tas final form ng Saiyan 4. Binanuunggoy, wala sayong magtatanggol.
Isang angas lang nung yung ulo Ulo mo tinatambol. tinatambol, binabanat-banatan tol. Kung ito'y GT, lalabas ang final form ng Saiyan 4. Dragon Ball GT, tas GT Gore yung talo. Hastang OG, di ka old god, ikay old gay sa tinta. Naging ninja, naging Kristo, napa-cosplay pa bigla. Tas akala mo kung sino nang may okay na likha. Eh naging GOAT lamang tong GT kasi OA sa gitna. Mga kagrupo mong uprising ang aangas ng figura. Mga Alam nyo na siguro yung GOAT. Naging GOAT lang tong GT dahil may OA sa gitna. Mga kagrupo mong uprising ang aangas ng figura. Mga bersong nilimbagay binabase sa itsura. May bungo tsaka bituka. Cleopatra at Medusa. Tapos pagdating sa'yo, biglang Nobita at Shizuka. Anime ba ang gusto? Huwag nyo akong dinidemonyo. Baka gawing domain expansion kahit di ko teritoryo. Sa Ghost Fighter merong Alfred at sa Hunter may Leorio. At sa Hunter may Leorio. Kung may Chopper sa One Piece, sa Ilustrado merong Goryo. Sinasabliminal ko na. Kaya parang inaano niya na... Kung may... At sa Hunter may Chopper Leorio. tas Leorio. Kung may Chopper sa One Piece, sa Ilustrado merong Goryo. Sinasabliminal ko na para ikay mas maaneng. Kung tutuloy ko pa, baka kung saan pa ako makarating. Dahil kung anime lang din, ayoko mang magpasareng. Diyan ka na nga lang nakilala, ako pa mas magaling. Yun, ayos naman, okay din yung round 2 ni Poison. Parang more on anime. I mean, di naman ako against sa anime. Parang ganun. Kasi mahilig din ako sa anime. Yun, 'di ba? Kakatapos nga lang ng Solo Leveling. Hindi lang ako nagbabasa ng manga o ng manhwa o kung ano man. Okay yung ano, parang maganda yung mga punto ni Goryo dun sa round 2. Pero may malakas kasing bara si Poison dun sa round 2 niya eh. Parang kung paano niya na nakonekta yung cosplay ka bigla, tas sabay biglang kaya ka lang naging GOAT kasi may OA sa gitna, di ba yung GT OA sa gitna, parang ganun. Sa tingin ko, paano ba? Ang di ko lang talaga na ano na anime, One Piece kasi nga sobrang haba na, di ko na kayang habulin. Okay naman, maganda naman parehas yung round 2 nila. Pero siguro bibigay ko ng konti lang kay Poison dahil dun sa linya niya na GOAT. Na anuhan ko lang na hindi ko lang inasahan na pwedeng bumagsak dun sa linya na yon, sa bara na yon. Pero pwede din sana siya maging tabla kasi maganda din yung mga puntong napili ni Goryo, lalo na yung ender niya. Kasi parang parehas lang din sila eh. Kung yung kay Poison umikot sa anime, yung kay Goryo naman umikot dun sa pambababae. Parang ganun. Diba? Parang may parehas silang focus na angulo sa bawat round nila. Pero pwede nga din table. Pero siguro bibigay ko ng konti kay Poison. Mas natripan ko lang din talaga yung kung paano siya mag-perform yung delivery. Yun. Konting-konti lang kay Poison sa round 2. Pakinggan natin round 3 ni Goryo Talas. Di ko na otako. Anime ang bota. Like it.
Si Real Talk, lahat ng mga MC dito, gusto magmarka. Sa larangan namin, gusto makilala. Maging immortal, maging alamat, sa mga tala makasama. Kaya nung sinabing lahat magagaya ng poison, pero walang poison magagaya, sobrang nakakalungkot lang isipin na sa pinampatay sa iyong linya ka, naaalala kasi, alam kong alam mo, wala ka pang naambag na bago, nabulo ka sa impersonation. Ironic si Batas yung pinakamahusay mong impression, pero di mo kaya mag-isa buhay champion. Ikaw yung unggoy o yung missing link ni Darwin. Unggoy na dito mawel sa evolution. Dahil mas pinili mo yung Mokojin nung sinabi sa yung pick your poison. Kaya, samahan nyo ako magbigay hustisya. Pugutan ng ulo dito sa masa. Para to sa mga nanakawan nitong si Lason. Para sa mga MC niyang ginaya. Para to sa dating poison. Para sa paggawa niya na malakas na bara. At para to kay Marco Lacson, para sa pag-aming di na niya kaya. Kasi, sapak-sapa nga, tadyak sa nguso, sungal-ngalin tong si Gregor. Tipong sureball tigok pagsampa niya sa entablado. Ha! Stage 4 yung tumor. Wala akong 13 reasons why pagsampa niya sa entablado. Sungal-ngalin tong si Gregor. Tipong sureball tigok pagsampa niya sa entablado. Ha! Stage 4 yung tumor. Wala akong 13 reasons why, pero may 13 stab wounds. Wait, I still got 13 more. Di pang minalas ng paglapag tong si Marco. Bow! Welcome sa 13th floor. Kasi sino ka ba? Jack of all trades, master of none. Minalas paglapag, di ba, yung 13th floor. O malas nga daw yung malas ng mga building. Master of mimic. Kasi sino ka ba? Jack of all trades, master of none, feeling master of mimicry, master of styles, master of disguise. Pero wala kang self-mastery. Sobrang dami mo nang minaster mo na yung pagiging wack MC. Habang akong master of my fate, captain of my soul, minamaster ko dito, destiny. Parang quotes yun. Minamaster ko dito, destiny, kasi marami nagsasabi na marami na raw akong pangalan. Sige, pero kahit kailan di ako nagnakaw. Yung spade, una kong stilo. Yung gore, ilustrado. Sa gosay, nagpapakamamaw. Walang pake sa kantsaw na mabababaw. Kaya kong mabuhay sa mundo ng mga halimaw. Sensui, iba't ibang pagkatao, pero sa dulo, tunay lang yung nangingibabaw. Kaya paano naman to? Kung kalaban ko, marami rin pangalan to. Kung isipin nyo critically, siya si Marcong Bungo, Poison 13, Gregor. Pero wak yung pagka-trilogy. O okay naman yung M-Site Fruit at Tipsy. Kaso nagawa na yan sa history. Nagawa na yan sa history. Kaya normal siyang 3-way battles ngayon dito sa Ahon. Arik, ito yung unang 3-on-3. Ngayon mamili ka. Paano kita papaslangin? Gamit matalas, baraha o multo. Madali ka susugal sa pagkahiwa o sa takot. Mamili ka lang sa tatlo. Ano-ano pa man nakitawag nyo sa akin, iisa lang tong karit na bitbit ko. Bangitin mo man pangalan ko pa ulit-ulit, ang lalabas sa salamin pa rin ay ako. Kaya linawin ko lang, hanggang sa dulo, anumang laban wasak, isa lang tong identity. Binalik ka na may 3 ulos ang katawan, malaking gidora, higading cardio ang intensity. Tinapat ka sa spade, tinapat ka sa talas, tinapat ka sa multo, bilang sa isang entity. Kinatay ka ng Father, ng Son at ng Holy Ghost, boys. Welcome sa Holy Trinity. Yun, inaantay ko. Buti kahit pa paano may magandang naging ending yung ano. Kasi parang magiging sayang yung setup. Ang ganda sana nung ang ganda nung ideya na mamili ka kung sinong papatay sa'yo. Parang gano'n, di ba? Tapos, yun. Buti sa bandang uli, nabigyan niya pa rin ng hustisya yun nga. Yun sa may Holy Trinity. Yun, maganda. Pero para sa akin, mas malakas lang yung round 2 ni Spade kaysa sa round 3 niya. Maganda pa din naman yung mga punto na napili. Pero kung paano lang na-execute, parang sayang lang. Yun. Pakinggan natin yung round 3 naman ni Poison. Sakto din eh. Marcong Bungo nagbabalik. Pa lang kung maaari.
Salamat sa suporta nyo't mga komentong natatangi. Sa mga taong nanood, ganon din sa naging bahagi. Maliban lang sa isang to, putang ina, galit palagi. Bakit bigla-bigla kang nagagalit? Ang bangis ng pakulo. Bakit nga ba madali kang mainis at mabuyo? Kung sa bagay, walang utak, manipis pa ang bungo. Pag maliit lang ang lagayan, mabilis lang mapuno. Baka nakakalimot ka. Ikaw yung kumana ng ganto. Sa dami nung naiinggit yung unang laban sa'yo. Pati yung palaman dun sa sabon na di kayang imulat. Imbis pangalan tang ina, ang palitan mo utak. Mula kay Spade hanggang kay Ghostly, alam nyo na kalalagyan. Nakatatlong pangalan na, wala pa ring pangalan yan. Pwes sumalag, manuumilag, alam mong sa pulkagoryo. At kahit ayaw mo, tumutugma ito sa purgatorio. Siya ay sinulat ko sa Death Note. Goryo ang nakalagay. Alam mo na ang kapalaran mo sa aking mga kamay. Teka lang putang ina, ba't nga ba ako nag-aantay? Wala ka nga palang pangalan, paano ka mamamatay? Okay. Kung di ka pwedeng patayin, Solid, diba? Ayun, sa Death Note, alam nyo na yun, yung pag nilagay yung pangalan mo doon, yun, mamamatay ka. Si Light tsaka si L. Ganon. Pero ang ganda din nung naging setup niya, wala nga palang pangalan, paano ka mamamatay. Anong lupit. teka lang putang ina! Teka lang putang ina! Ba't nga ba ako nag-aantay? Wala ka nga palang pangalan, paano ka mamamatay? It's over, bro. That's it. Kung di ka pwedeng patayin, hihiling na maghukay. Kung imposible kang pumanaw, lilibing kitang buhay. Pagkabaon yung agwat natin, makikita mong buo. Pagkabaon yung agwat natin, makikita mong buo. Mag-aantay ka ng dekada bago ka maging bungo. Yung Goryo na nakaharap sa salamin ay naging senti. At nag-iisip na nang itatanong kay Brother Eli. Nalasap ng peking Kristo, sobrang gorit, grabing scary. Pagharap sa salamin, siyang papalit kay Vladimir. Ito na ang huling yugto. Para sa iyong pamamaalam, turing mo itong sundo, maayos kang aalalayan, tanggapin mo ng buo, nang magkaroon ng kalayaan, nagtawag ka ng bungo, ang dumating si kamatayan. Yun, siguro naman malinaw yung round 3. Pinatay, buong battle, pinatay si Goryo ng anime bars, Death Note pa rin yung pumatay, di ba? Pero yun, mas maganda yung round 3 ni Markong Bungo. Kita nyo naman siguro doon. Yun, munti ka na sila magkaparehas ng konsepto doon sa pagtira ng pangalan, di ba? Tapos yun, ang ganda nung setup niya na inantay niya muna na hindi nga naman talaga mamamatay. Isipin mo kung namatay nga talaga si Goryo yung talas nung sinulat niya sa Death Note, diba? At matutuloy kaya yung setup. Hindi, pero okay din kasi wala ka nga palang pangalan. Paano ka mamamatay? Ang angas nun. Parang yun. Siguro okay din yung battle, yung buong lahat ng mga linya ni Spade, pero siguro kay Poison lang yung mga sobrang lalakas na haymaker. Kumbaga
mga ilang buwan nakalipas sa sinisip mo laban ni Goryo tsaka ni Poison 13, nandun yung banat na wala nga palang pangalan, paano ka mamamatay, tapos yung GOAT, yung OA may OA sa gitna, 'di ba? Parang ganun. Pero yun, all 3 rounds binigay ko siya kay Poison 13. Yeah, solid din na laban. Props sa nila pareho. Abangan nyo yung Ahon Day 3. Abangan nyo si Poison doon. Sobrang solid din na laban na yun. Kalaban niya si Sinyo. Pero yun, para sa giveaway natin, merong 3 mananalo ng gantong cup. Itong kapares na cup ko na to. Ito, 3 to. Yan, may 3 mananalo niyan. Tapos, meron ding mananalo ng 2 Black Manila na damit. Yeah. At para dun sa unang mananalo ng cup, siguro, ano ba? I-comment nyo lang yung timestamp na to ngayon. Walang kahit anong, hindi, mabilis yun eh, no? Mas mabilis siya makakuha. I-ano nyo na lang, i-comment nyo na lang Light Yagami. Yon yung sa Death Note yon. Comment nyo Light Yagami. Pagka kinoment nyo yon, tas may mga kapares kayo din na nag-comment, na ibig sabihin na panood din tong party na to, mag-ano tayo, parang yung Wheel of Names, yung mga pangalan nyo. At comment nyo Light Yagami, may chance kayong manalo nitong isa sa mga sombrero na to. Huli natin yung 2 Black Manila hanggat dito naubos na 3 yun. Comment nyo lang Light Yagami. Pero yun, maraming salamat ulit sa pag-check nito. Check nyo yung ibang episodes ng Rafsed. Baka yung mga hinahanap nyo nandyan na. Yun, maraming salamat. Ako nga pala si Raf yan, at itong Rafsed. I'm out, bruh.